Narito ang isang format para sa alternatibong pagtataya na nakapokus sa produkto at pagganap. Format ng alternatibong pagtataya. Pagtatayang produkto sa pagganap. Pamagat ng pagtataya. Maglagay ng malinaw at tiyak na pamagat sa naglalarawan sa inaasahang produkto o pagganap. Halimbawa, paggawa ng sariling comics bilang proyekto sa Pilipino o pagsasagawa ng oral presentasyon tungkol sa climate change. Layunin ng pagtataya. Ano ang pangunahing layunin ng pagtatayang ito? Ano ang nais mong patunayan, matutunan at maipakita ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng produkto o pagganap na ito? Halimbawa, maipalapat ang mga aralin sa pagsulat ng naratibo sa pagbuo ng isang orihinal na comics. Maipapakita ang kasanayan sa pagsalita sa harap ng madla at pagpapaliwanag ng komplikadong impormasyon tungkol sa climate change. Inaasahang produkto pagganap. Detalyadong paglalarawan ng inaasahang paglalabasan ng pagtataya. Dapat ito maging tiyak at masukat. Uri ng produkto. Halimbawa, sanaysay. Mga hakbang sa pagbuo ng rubrics. Una, analysis ng mga competencies. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang masusing pag-aanalisa ng mga competencies na nais mong sukatin. Ito ang mga tiyak na kasanayan, kaalaman o kakayahan na dapat ipakita ng mag-aaral sa pagganap ng isang gawain. Batay sa iyong binigay, ilan sa mga halimbawa ng competencies ay pagbibigay reaksyon sa pananaw, tono, layunin at saloobin ng akda. Pangatwiran sa paraang kapani-paniwala. Pagbibigay kahulugan sa pagkakaugnay na bahayag upang maibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Pagpili ng mga salitang magagamit para sa tiyak na sitwasyon. Ang malinaw na pagtukoy sa mga kompetensing ito ang magiging pundasyon ng isang rubric. Tiyaking ang mga kompetensing ito ay masusukat at objektibo. Batid. Bakit mahalaga ang rubric? Ang rubric ay hindi lang basta tool sa pagmamarka. Ito ay isang mahalagang patnubay para sa mag-aaral at